Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Makibalita naman tayo ngayon sa ongoing na FIDE World Youth Chess Championship na ginaganap po ngayon sa Europa, sa Albania. At nagpadala tayo ng mga players doon. Kung di ako nagkakamali, 2 players ang pinadala natin. Sa Girls Under 14 ay kay Woman FIDE Master Jamaica Mendoza. Ayan, kamakailan lamang po nabalitaan natin, nag-champion po siya sa ASEAN kung di ako nagkakamali. Kaya siya po ang pinadala dito sa World Youth at ang kalaro niya ay ang pambato naman ng bansang Armenia. Malakas ang Armenia, parang Russians din yung mga yan, ano? Si Gabriela Harutyunyan. Ayan, haba ng pangalan. Pero nakapattern ng pangalan sa Armenia eh, no? Ang kilala kong malakas dyan, si Martirosyan eh. Laging may mga yan eh, Sargisyan. Ayan po, at mamaya papakita ko sa inyo ang kanilang results. At sa ngayon po, ito lang po yung nakalap kong game. Round number 3. Mamaya po, live round number 4, no? Malakas ang kalaro ng ating kababayan. Ang ginawa po dito ni Jamaica ay nag-E4. Nag-C5 si Gabriela. Knight F3, A6. Ayan. O, ito pong A6 medyo kumbaga sa sideline. Kasi ang main line dito palagi nating nakikita. Diba? Yung nagdi-D6, nagda-Knight C6, E6. Yan ang mga natural eh. G6. Pero itong A6, merong gustong iwasan. Ano po yun? Kapag nag-Knight C6, yung Bishop B5. O kaya kapag nag-D6, yung Bishop B5. Ibig sabihin yung black, ayaw na ayaw niya yung Bishop B5 kung tawagin ay Rossolimo. O siguro po, baka napaghandaan niya itong si Jamaica na tumitira ng Bishop B5. Maaring ganon. Kaya nag-A6 muna. Nag-D4. Ayan, kinonvert sa Open Sicilian. Pero nag-Bishop E2 muna. Binitin muna ito. Teka muna. Kakaiba yung linya. At ang ginawa dito ni Gabriela ay E5, ayun, dinipensahan. O, libre. Pag sinubukan lang, may Queen A5 check, lipad ang Knight. Trap po yung pawn sa E5. At the same time, nakadepensa. Nag-C3. May kahawig ito sa idea ng Ponziani. Di ba yung nag-E4, E5, tapos nag-o-offer pa ng pawn. Ponziani, ang idea na in-apply ni Jamaica, no? Nag-Knight C3, at nag-Knight C6. Ayun. Nawala na po sa libro D6 ang nakalagay pa dito ayon sa huling nakatalang record dito sa position na to. So Knight C6 completely new game. Nag-castling D6, Bishop E3, Knight F6. Ayun. Develop. May threat Knight G4, mga ganon. Queen dito lang. Okay. Pag nag-Knight G4 siguro diretso Bishop G5. Ang importante sa Queen dito, yung mga tore ay dapat maipwesto na yan sa tamang kalalagyan, mga kamatsas. Bishop E7, Rook FD1, Bishop E6, Rook AC1. Ayan na nga po. At dito, 1 pawn down ng puti. Talagang sinadya ni Jamaica. Gambitera pala siya, no? Mahilig siyang mag-gambit siguro. Ayan, no? At kumbaga, 1 pawn down pero tingnan nyo naman ang superb development sa mga pyesa. Galing Nag-castling at nag-Bishop G5. Ayun, kung ako kasi dito, mahilig akong gumanito. Naiirita ako sa paparating na ganun eh. Pero hindi na ine-H3 ni Jamaica, nag-Bishop G5. Idea po ng Bishop G5 ay kakapturin yung Knight. And then pag kinapture, makukuha yung pawn D6. Pag ito naman ang pinang-capture yung isa, masisira naman yung king side. Maaring pumasok yung queen doon. Ayan. At nag-Rook C8. Nag-H3. Ayun, saka palang nag-H3. Protection sa G4, nag-B5. Okay, at kinapture na po ni Jamaica at ayun, doon na bad move. Kumbaga dito, hinawakang mainam ni Gabriela yung pawn sa D6 eh. Dapat ito raw po eh. Ibalik na yung pawn. Ibalik na, kung kakainin okay lang. Wag lang masira yung king side. Pero mas pinili niyang masira yung king side niya. Wag lang bumagsak yung pawn D6. Nag-A4. Ayan, binasag muna. Okay, pero dito po, ang sinasuggest ng computer, Knight D5 o kaya Queen H6. Gapang na doon. Yun, parang mas type po yun. Tapos yung tore ko, kung maaari, mailagay ko doon para matik agad. Matchas ka agad. A4 at nag-F5. Okay, break muna. Break. Kasi double pawn. Parang idea naman po kamukha ng Sicilian Sveshnikov. No, yung nagdo-double pawn tapos pinupush F5, kahawig eh. Pero kinapture muna yung B5, capture.
kinapture. Hindi na muna pinansin nitong pawn F5. Bishop to B3. Sinundot yung tore. Kumbaga parang ang idea ni Gabriela ay yung tore po mawala muna sa pressure sa D file. Pero binigyan ng bad move. Dapat daw pawn tira ay knight A5. Oo nga. Ang lakas ng sundot. Ayun, pwedeng mag knight B3, knight C4. Yan po yung mga paparating. Pero nag bishop B3, rook F1. Ayan. Dito po ang sinasuggest ng computer for accurate ay capturein yung pawn F5. Malalim nga lang. Nakakatakot. Na tipong magpapa-quality down pero oo nga in realization mga kamatsas, pagkakain dito ang ganda ng D5, E4 square. Okay, quality down man dito ang puti pero tingnan nyo naman. Ayan, natututo rin ako ng mga gantong malalalim na positional play. Yan ang kagandahan ng chess. Yan ang hiwaga ng chess Kahit na medyo dihado sa exchange pero nagdidepende sa position ng chess hindi sa material. Galing pero balik tayo sa ginawa ni Jamaica. Siyempre, tao lang din, nape-pressure. Nag-rook F1 at nag-knight A7. Okay, tiniret ang bishop pero ito po yung mas big threat. Ay hindi, pag kinapture pala ito, capture, nakahang pa pala yung bishop. Okay, so pressure lang din sa bishop. Kinapture na po. Ayun, nakita dito ni Jamaica kung mag-sacrifice man ng tore capture, bitin pa rin naman ang bishop. So hindi applicable yon para makuha ng buong buo yung bishop. So, kinapture na yung bishop, capture, bishop C4. Aba, talagang hindi nauubusan ng mga pamana. Itong lagi may pana at dito po, ayan, sige po. Sa complicated position na ito, natumbukan ng ating kababayan, ng ating pambato, ang good move. Perfect sa computer engine ang tira na yon. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! F6. Perfect move by Jamaica. Galing At kinapture. Takes doon sa D6. Oo nga. Hindi makakapture ang tore. Bitin yung tore doon. Galing. Perfect talaga yung F6 na yun. At nag-E4 para magkaroon ng gulo-gulo. Rook FD1 lang. Teka muna. Kasi nakabitin. Kung capturein ba to? Capturein ito. Kakapture dun sa knight. Okay. Ang ganda ng rook F1. Perfect. Para makaiwas na rin sa threat. Para may knight takes. Ang galing. Kinapture yung knight and then queen F4. Another genius move by Jamaica. Galing Ang galing. Nakakabilib yung mga tira niya. Parang pang GM talaga. Binibitin yung bishop. Hindi na iinip na bawiin yung pyesa. At may pressure pa yung tore na inihahatid sa queen. Ang galing. Palakpak nga ako. Palakpak. Galing. Perfect. Queen F4, nag-rook C6. At nag-queen G4 check. Yun, medyo kumambyo. Bumalik yung evaluation bar. Dapat daw po ang tira ay... Naku po naman ang tira. Ang hirap naman makita doon. Sisimplihan lang. Wawalisin lang maglilinis lang Nilinis lang pag kinapture to, may check. Oo nga pala, anytime laging 10 bits. May bitin. Di pala pwedeng galawin yon. Samantalang pag queen takes, may tempo attack pa rin. Ayun. Galing, galing. Nagagandahan ako sa latag ng posisyon ni Jamaica, balik tayo. Queen G4 check ang ginawa Bishop G7, kinapture na. So may tempo threat pa. Queen C7, yun nga lang medyo nakarecover ng bahagya yung position dito ni Gabriela. Kinapture and nag-rook D7, okay? Queen B8, threat ang pawn. At nag-queen F3 muna. At may atake din doon. Rook F6 inistorbo at nag-queen D3, ilag. Queen F4, aba. Siya naman ngayon So threat ang pawn, threat ang tore, nag-queen E3, queen to queen. Queen F5, threat ang tore, rook D1, battery, depensa, bishop H6. Aba, parang tumatapang na ngayon ng black Siya naman ang matapang ngayon Queen G3 check, rook G6, queen D3 hamon, and then nag-queen F4. Ayan, ayaw naman niya makipag-queen to queen. At nag-rook D4, queen C7, knight D6. Ayun, going to F5 ang maganda dito,
Nag-bishop G7, threat ang tore. Okay, rook C4, threat ang queen. Umilag lang and knight F5 para mahuli na. Pero may knight E7 double. Bishop F6 para makover yung lundag. At nag-rook G4 na. Rook B8 para matret yung weak B3. And nag-B4. Okay, B4. Bad move ang binigay. Dapat daw pontira. Ay, rook E1. Ay, oo. Rook E1. Correct. Kasi pag rook E1, hindi pwedeng capturein ito kasi kahit simplihan lang ng capture, may back rank matches doon. Okay. Pero B4, rook D8 ang ginawa. Para sa akin, medyo malakas naman ang dating, no? Kasi may threat. Pero ang tama daw is rook takes G4, HG4, and queen takes B4. Okay. So yun po yung gusto mangyari dito ng computer. Pero rook D8 ang ginawa, queen E2. Nakipag-exchange. Queen to B5 muna. Uy, parang may check doon ah. Ganun ba threat? Knight E3, ayun, para maiwasan yung check doon. Pero may threat. Talaga bang threat yun? Kasi pagka gumanong kakainin lang. Kung sa bagay, ito po ay naka-threat din. Kaya umiwas yung knight. Bishop E7. Okay, para pabagsakin na yung pawn. Queen D5, good move by Jamaica. At nag-Queen E2. Ayun, nanunuot ng mga sundot-sundot pressure dito si Gabriela. Pero hindi po nagustuhan ng computer. Dapat daw talagang tanggapin, kainin na yan, kain. And then, Bishop D6. Pero lamang na rin ang puti doon. Ano? Kasi makukuha na rin yung pawn G2. May pass pawn eh. Okay, balik tayo. Pero nag-Queen E2. Queen A8 check dito. Ayan. Dito po ang tamang tira daw mga kamatyas ay B5. Push lang kasi kung anytime na tsume, kakainin lang yung pawn. Naka-block naman yung tore so wala pang mga likot-likot dito ng mga something-something. Balik tayo. Pero nag-check. Bishop F8. Kinapture na yung pawn. At nag-Queen B5. Knight D5. Ayan. So ang threat po ay Knight E7. Kinapture na yung rook. Capture. Queen C4. Ayan, mukhang nakakailang pero bad move eh. Dapat daw po, ang tira is Queen E2. Ayan. So, ang hirap pa nito, Queen E2, no? Pero syempre, nakaka-pressure na rin talaga. Queen C4, threat ang pawn, at chumek muna gumanon, and nag-Queen D5. Itong mahirap makita. Yung Queen D5, the best. Kasi ang threat po, Queen to Queen, bukod dyan ay Queen G5, Queen G8, diretso matchas. Queen C1, so para walang check, Knight H5 check, gumanon, at nag-B5 lang. Ayan. Importante dito yung queen, kontrolado niya yung diagonal na makakapag-deliver ng check sana sa king. Kaso may queen eh. Nababantayan, kumbaga. Queen H6 and then Queen E5 para check na doon. Queen G6 threat ang pawn at chumek na, gumanon. Ayun, dahil may depensa na and then na-cover na rin yung queen. Cover me. Parang sa basketball, no? B6 para magtuloy-tuloy na. Queen B1. Ayan. So, hahanapan mo na lang ng tamang latag yung or aalisin yung knight. Saan? Chumek, gumanon, and then last shot mga kamatyas. Walang kagulo-gulo, malinis. Queen E8 threatening. Queen takes bishop na. So, walang check. Dito po nag-resign na si Gabriela ng Armenia dahil pag nag-Queen B4, depensa ay nako, sabayan na tayo. Ang layo-layo ng paspon. Okay, congrats po sa ating kababayan na si Jamaica. 3 out of 3 siya, mga kamatyas. Perfect, wala pang talo. Mamaya round number 4, yun ang mabigat na laban. At ito po, tingnan natin so far, ang standing nila ay, ayan, pumapangatlo ang ating kababayan. Buong mundo to mga kamatyas. Sa buong mundo nagpadala ng players ang iba't ibang bansa. Ayan buong mundo yan. Dami niyan. Pumapangatlo ang ating kababayan. Very proud. No? So sana magtuloy-tuloy ang ganda ng kanyang laban. At ang pairing ng round number 4, ayan, board 1 na ang ating kababayan mga kamatyas. Ang kalaban ay si Woman PD Master Kolyavko Maria ng bansang Kazakhstan. Okay, ang taga Kazakhstan. Ako, medyo malakas din ang taas din ng rating, 2241. Yan. Alam niyo naman ang Pinoy, lalaban yan kahit na medyo underdog tayo sa rating pero laban lang. Ayan, aabangan po natin
O, 3:00 ang laro daw. Abangan natin, maganda to. Long game po dito mga kamatyas, long game ang labanan. At meron pang naglalaro nating kababayan sa under 14, Kasiguran. O ayan, tingnan natin. Ayun, si Kasiguran Phil Martin. Maganda rin pong score niya, no? Nasa top din siya, sigurado. Ayun, board number 13 siya. 2.5 out of 3. Not bad. At malakas po yung huling tinalo niya. Wala lang po akong makitang laro niya mga kamatyas na naka-record. Walang PGN. Kahit saan ko hanapin, wala. Wala sa Lichess. Wala sa chess.com. O, siguro, abang tayo mga kamatyas. Ano? Maraming salamat po mga kamatyas. At muli po, saludo tayo sa National Chess Federation of the Philippines para tulungan ng mga players na itong ipadala dito po sa World Youth and of course ating Philippine Sports Commission, no, at siguradong sinuportahan 'yan. And saludo tayo kay Grandmaster Jason Gonzalez, ang atin pong Chief Executive Officer ng NCFP. Siya po ang talagang nag-aasikaso sa mga dinedelegate nating players sa ibang bansa. Ayan, kaya saludo po tayo kay GM Gonzalez at sa NCFP po. Ayan, maraming salamat po muli at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.